pumunta dito. Maraming salamat po. So mag-start na po tayo sa ating program. Tawagin po natin si Kuya Giovanni Concepcion for our opening prayer. Give him strength to enjoy the humility, to trust in you and faith, to surrender all things in your hand. We pray this mighty name of Jesus Christ, our Lord the Savior. Most Sacred Heart of Jesus, we entrust President Roa Duterte and our country to you. Dearest Mother Mary, take all of us Filipino under your mantle and love and so much for coming, and it's a great pleasure and honor for all of us, me and June, that you all came together to join us today in the area of Houston and neighboring states, showing solidarity of our support to our former President Rodrigo Duterte. We pray that our former president will be treated with respect and dignity, ensuring humane living condition and access to proper health care. I do hope that we will be able to send this message to everyone in the authority that will be able to help us in these hard times. And again, thank you all so much for coming. Pinabakasyon ako. Ang daming infrastructure. Balang ilaw sa ipalit ng Amerika sa atin. Pumunta ako ng Cebu. Ang daming businesses na open. Nag-generate ng maraming trabaho. Yung mga tambay na adik sa kalye namin, nagwalaan lahat. Naglaho. Ang linis. Pati yung kapatid ko, nagtaka ko. Kasi may kapatid akong adik. Bumalik sa bahay. Sabi ko, ba't bumalik yan? Kasi napuso yung kahapon. Nag-alala ako para sa pamilya ko. Paano magpulanan ng bala dito sa loob ng bahay? Kasi umuwi yung kapatid ko. I mean to say that, meron kaming lupain, meron kaming kayamanan. Kaya lang, half of it, nawala dahil nag-stay dun sa kapatid ko. Pabalik-balik sa karsel, pambayad sa mga demanda, para lang mailabas siya. So, nag-feel ko, OFW tayo, so I'm breaking my back to help them. I mean, it's unfair for us. Nung uwi ako, nung dumating ako sa airport natin, walang drama. Walang drama sa airport natin. As in, gusto ko yung ganito, yung pupunta ka sa airport ng Hong Kong, sa airport ng ibang bansa, nakikita mo competitive ang Pilipinas. I felt that. Nakita ko yun. Sunod, kasi meron tayong lupa sa atin, kung sino yung mga dual citizen dito, nababayad tayo ng taxes. Yung annual sa taxes bumaba. So sabi ko ganyan, yung investment pumapasok lahat. So yung mga time ng COVID, pati yung mga remote na places dun sa lugar namin sa Iloilo, nakakatanggap ng pagkain. Na yung ayuda na matatawag, dun sa mga nangyayari talaga na for COVID, yung mga global pandemic talaga. Ngayon hindi kailangan ng Pilipinas ng ayuda, may mga ayuda. Yung repeal na yung corruption kahit saan. So, of course, halimbawa, you're breaking your back over here, yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas, o pwede ba magpadala ka, nagmahal na naman yung ganito, nagmahal na. Yung ang lola ni Denise Cornejo. Opo. Unfair justice po ang nangyari sa apo ko. Sa kada nakakita, nakikulong pa. And, bakit ang bilis ng sentensya? Bakit like imprisonment ang ginawa ng judge? Conviction din lang po yan. Yan ang justisya. Ang naging buweno sa mga kinulong sa Pilipinas, si Denise. Sumunod na pinaginitan, si Bagtan. Pangatlo, si Tebes. Pang-apat, si Pastor Kibuloy. Pang-lima, si Tatay Digong. Kaya po nasasabi na connection sa amin. Marami po ako narinig. Hindi ko pa kayo inaanyayain, hindi ko kayo iniimbitahan na maniwala sa akin. Bahala na po kayo. Sa tanda ko pong ito, wala akong record na bilokong tao. Mahirap lang po kami. Pero marangal lang pagkatao namin. Ang gusto ko lang pong magtatanong sa inyo, pag ang nakalaban mo sa Pilipinas, makoneksyon, at nakadikit sa presidente, sigurado ka na. Nakakalungkot man sabihin, pero ito'y totoo. Ang tiyo ni Bong Navarro ay si Paquito Ochoa. At si
Paquito Ochoa, ka-law firm ni Lisa Marcos. Ang bilis ng justisya. It's very unfair. Hindi ko po kayo pipilitin, pero yun po ang nangyari sa amin. Ngayon si Denise, ako'y umuwi po noong January 25 para bisitahin siya. Tumuloy po ako sa correctional, niyakap ako ng apo ko. Sabi niya, Lola, tignan mo na po ang nangyari sa akin. Naiintindihan kita, hindi ako nakakatulog sa Texas. Dahil ako ang nakapaglaban sa kanya ng mga panahon na yun, way back 2014, nangyari po mo ito kabalita, panahon pa ni Noynoy Aquino. Inabot po kami ng 9 years mahigit. Nung kay Tatay Digong, wala akong ganyan. Nung umupo na si Marcos, doon na kami na nasentensyahan. Saan na po kayo nakakita? Ikaw narinig. Tapos, ikaw po yung makukulong. Wala pong pinatay ang apo ko. Wala rin po siyang niloko. Tahimik lang po siyang naghahanap buhay. Pero, ganito po talaga siguro ang buhay. Kaya ako, nagpumahog talagang magpakita sa inyo lahat na ako ay nasa Texas. Humihingi lang po ako ng dalangin sa inyo dahil hindi rin po namin alam kung anong kahihirap na ng apo ko. Dahil kasama siya din na Poles, sa sulungan. Na mga yung anong tawag doon, yung mga sa maximum. Nasa maximum po siya. Kaya ako'y umuwi na, sabi ko, pray ka lang. Wala tayong makuha abogadong matindi dahil wala tayong pera. Ipasa Diyos na lang natin. Wala po akong ibang dinalamin kundi bubaba na si Marcos. Dahil para sa akin, sila ang tinik because of Lisa Marcos, na ka-law firm ni Paquito Ochoa. Maaring iba sa inyo hindi nyo kilala si Paquito Ochoa. Isa po ay naging executive secretary ni Noynoy Aquino before nung si President Aquino ang presidente. Ngayon, nung maging presidente si BBM, hindi namin sukat nakalain si Paquito Ochoa, a law firm ni Lisa Marcos. Kaya, hindi nyo po mayaalis sa akin na mag-isip ng hindi maganda dahil napakabilis ng pangyayari. Ito lang po ang mababahagi ko. Kaya itong nangyari kay Tatay Digong, masakit po. Alam ko yung nararamdaman ng pamilya niya. Alam ko nararamdaman nyo rin. Kaya, dito ko lang po nangihinga sa hindi mga kasamahan ng loob ko. 75 na ako sa Agosto. So, sana ako mapapagoy ko dahil apektuhan po ako talaga. Ako ang talagang nagdagdag, ako ang nakipaglaban. Pero mahirap po talaga makakalaban ng makapangyarihan. At wala kang pera, wala kang kondisyon. Pero sa inyo pong nagpakarin sa akin, maraming salamat. Sana po wag niyo akong husgahan. Nilalabas ko lang po yung sama ng loob ko. Maraming salamat po. Personal experiences mo nung si Tatay Digong yung naging mga daak is accessible na sa mga tao at mga masasamang tao. Yun ang ko at saka yung kanyang project na build. 40 years na po. So retired na siya. And I think from what he told me nung si Digong ang naging president, parang na-increase yung pension, yes. And then, bago siya natapos for yung pagka-president niya, nagdagdag pa sila ng 1,000 pesos a month. So, di ba, ang saya? Hindi na ako nagpapadala ng pera. So, ako naman po, ang experience ko, siguro mga 3 months before na naging president si Digong, naka-impake na po yung aking baggage to go to the Philippines. And then I heard about this talimbala. So sabi ng daddy ko, huwag ka nang umuwi. Kasi baka matabna ng bala yung maleta mo. Which is true, di po ba? Ang dami. So, parang common sense, di ba? So uuwi ka ng Philippines, dadaan yung mga baggage mo sa security dito, especially America, right? Masyadong stricto, di ba? Hindi ka makakapag-uwi ng kung ano-ano sa Philippines. So, ang question doon, bakit pag nandun ka sa Philippines, may bala ka? Paano nangyari? Di ba? So, as soon as si Digong na po yung umupo, di ba, nawala na yan, di ba? Tsaka yung mga, ano ba tawag doon yung once you're in the Philippines, in the airport, meron yung mga, pag ganun na pera, ano ba tawag doon? Di ba? Ay, ganun. So, nawala po yun. So, after na nanalo si Digong, nung pag-uwi ko, very smooth po talaga ang process sa airport. Walang, lagay-lagay, libre pa ngayon yung mga magbubuhat ng luggage mo libre pa, walang bayad, before may kikil ang tawag nila dun sa Tagalog. So yung isang na-experience ko nung si Digong na yung naging presidente, coming from my dad. 2015, umuwi ako para kasal ako sa asawa ko na nasa Philippines pa ngayon. Sa Navotas.
hindi pa si President Duterte ang nakaupo. That's the first time I witnessed somebody, pasensya sa word, pero unalive body in a sack of rice, tinapon sa tabi ng simbahan. And then, rumor spread na asset daw yun, drug-related. Hindi pa nakaupo si President Duterte nito. And then, 3 weeks lang ako nagbakasyon nun. Nakakita ako na nag-aabutan ng pakete ng shabu. 3 to 5 feet away from me, walang hiya talaga. Literal na, kala mo nagkamayan lang sa bayan. And then 2016, I got out of the military. Sorry, nanginginig ko. Ang dami kong experience kasi sa Navotas. Kahit i-post nyo itong video na to or kung may mga nagre-record dyan, makakonfirm ito ng mga Navoteño kung gano'ng kalala ang drug problem sa Metro Manila. Alam ko malala din ang problem all over Philippines, but I've experienced it firsthand. From 2016 to 2022, nasa Philippines ako during third day President Duterte. Naapektuhan ang pamilya ko, pamilya ng asawa ko. Hindi ako magpapangalan kung sino yung involved sa amin. Pero halos nasira yung pamilya dahil sa drugs, sa lecheng drugs na yan. Sorry sa word. Kaya sobrang agree ako sa war on drugs. And ito yung hindi naiintindihan ng karamihan about drugs. War on drugs. Si President Duterte, binuksan niya yung facilities for rehabilitation centers. The reason is, based on analysis ko lang to. The reason is, I think, para makonduct nila yung drug on war with no collateral damage or very little collateral damage. But, ang daming hindi sumuko, including yung mga kilala ko sa Navotas. So, as expected, there's collateral damage. Collateral damage is always expected in any kind of war. So, sa experience ko rin sa Navotas, ang dami kaibigan ng ninong ng anak ko, mga adik. Hindi ako magbibigay ng pangalan pero sobrang dami nila sa Navotas. Matapos yung terminal ni Duterte, ayan na naman sila. Nalulungkot ako kasi naglipana na naman yung mga drug addict dun sa eskinita namin sa Navotas. Kausap ko si Mrs. Hindi ako kampante na nandito ako at nandun sila. Even though they're on their way here soon. But, yan ang nangyayari sa Metro Manila ngayon versus sa experience ko from 2016 to 2022. I just moved back here in Texas 2022. So I can bring them here. Dahil hindi na namin gusto yung mga nangyayari doon. That's how good Duterte was. He's the only president that made me decide to stay in the Philippines. Kapag walang support coming from the city or from the government dahil mobilization, kailangan ng gas o may operation. But during that time, mayor pa namin si Tatay Digong. Siya na mismo ang pupunta sa amin. O anong kailangan nyo, limit funding, limit gas, siya na nagbibigay. I-refer niya kami kay Senator Bongo, that time, assistant niya. Then, ilan yung service namin dahil walang so siya na-provide, binigyan kami ng 2 Camaro FX. And after that, before that pala, nag-debunk yung PAOK DR, nag-assume kami, Special Task Group. So back to barak sila, kami pumalin, kami nag-assume sa mga, yung mga cases nila. Then after that time, naging si General Daniel yung PNP, pinalitan ng NACTAP, National Anti-Kidnapping Task Force. So, parang unang accomplishment namin sa Davao Airport, yung kidnapping sa Cebu, si James Ryan Yu from Cebu, ang bayaran sa Davao International Airport. So yun, sobrang impressed ni Tatay Digong, binigyan kami ng 2 Camaro FX para sa operation namin. And ang group director namin that time is General Monteagudo, ako yung tawag kami. Then, sa lahat ng kapulisan sa Region 11, every month yan, meron kaming 1 sack of rice. Yun ang binibigay niya. NFA lang, pero malaking tulong na yun sa tropa. Then, ang ginagawa ng tropa, pag ayaw ng NFA, pinapalitan ng magandang klase, pero instead ng 1 sack, nagiging half of kalahating sako na lang. So maganda. Saka, pag na-escortan mo si Tatay Digong, lahat ng tropa hindi gutom. Priority talaga niya, kumain muna kayo bago siya kumain. Yun ang ni Tatay Digong. Talagang mahal niya ang kapulisan, hindi lang pulis, military, pati tao. And during that time sa Davao, only in Davao na makakalakad ka ng anong oras, kahit na 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, walang gagalaw sa iyo. Sa Ambassador Tour, dahil nag-audit ako sa Philippine Navy natin. Ngayon, pumili sila ng mga sekretary. Kaya gusto kong sumali para makausap ko kasi invited kami doon sa Malacanang. Kaya yun lang ang purpose ko na sumali ako.
para ipaabot ko sa kay Noy ang problema sa ating Philippine Navy fleet. Kasi puro talaga hindi tumatakbo. Kasi yung ina-audit ko, yung dalawang fleet na Philippine Navy natin, i-assign yun sa Spratly Island. Spratly. Ngayon, hindi tumatakbo eh. Kumuha naman sila ng kasikanan, ganun din. Kasi ako ang nag-audit doon, bakit ako pa nga ang ginamit nilang auditor? Nasamantalang dito lang ako nag-audit ng mga barko sa Houston. Tapos, hindi sumipot si Noy dahil nakipaglaro sa iyang pagumangkon anak ni Chris. Yun ang nangyari. Yun ang masamang loob ko dahil sumama nga ako doon para may abot ko yung problema ng Philippine Navy. Kasi ako nag-reserve ako sa Philippine Navy, kaya marami din nakakilala sa Magandang hapon sa inyong lahat. For the information of all, mga kapatid, simultaneous ang nagiging pagtitipon sa New York, sa LA, sa Virginia, sa Washington, at hindi nakakausap. Ngunit ang mga Pilipino ngayon galit sa ginawa sa ating presidente. No? So nagkakatipon-tipon today and tomorrow, and hindi lamang dito sa US, mga kapatid, pati sa buong Pilipinas at sa iba't ibang dako sa buong sanlibutan. So kahit magkaiba tayo ng pananampalataya, kahit magkaiba tayo ng paniniwala, ngunit nagkakaisa tayo lahat dahil mahal natin ang Pilipinas at mahal natin si Tatay Digong. Okay? So ako ay taga Davao. I've been with Pastor for all my life, mga kapatid. And we have known Tatay Digong even though he was not mayor yet. Long time ago, 1980s. Kunsehal pa siya. Kunsehal pa siya noon. Tapos yung kapilya namin nasa Agdao, sa isang maliit na place sa Agdao. It so happens na may isang gun shop doon. Doon nagpapaayos ng armas si Tatay Digong. Kaya nagkakilala sila ni Pastor that time. And through that years, mga kapatid, they have been friends. And hanggang naging presidente si Tatay Digong. And you know, they share the same belief. They share the same love for the Philippines against the Communist Party, against those things that destroy our country, that destroy our youth. Kaya kami sa KOJC, ang laki talaga ng hinanakit namin. Alam naman ninyo, last year, no, ang KOJC, we were attacked by more than 6,000 policemen. And 4 sa members namin died that time, that siege, 16-day siege. And the exact, makikita namin the exact way sa paggawa nila sa amin, ginawa nila kay Tatay Digong. Why? Because this had been a plan of them from the very beginning. Alam niyo, mga kapatid, nung tumatakbo pa lang yan si Marcos, isa si pastor na linapitan nila na kausapin si Digong upang suportahan siya. Ganun siya itong presidente natin ngayon, ganun siya ka-traitor talaga. Nakiusap siya upang tulungan sila. Ang nakapanalo sa kanya, hindi man yung suporta niya. Si VP ang nakapanalo sa kanya. Mas malaki ang boto ni VP kaysa sa presidente. Then when they knew that malakas si VP nung presidente na siya, sinimulan nila ang plano. Ang unang nilang ginawa, yung mga governors na malapit kay Duterte, iniisa-isa nilang isuspende. Pangalawa, yung SMNI, tinanggal nila ang franchise, tinanggal nila ang lahat ng radio, television stations namin, sinara nila lahat, mga kapatid. Pangatlo, yung siege na ginawa nila, I'm sorry, no? I hope I won't offend anybody, mga kapatid. No? Yung siege na ginawa nila, one reason was for the Dutertes to come out and support KOJC so that they can declare martial law. Why si Duterte he did not fall into that trap? Ngayon, they are trying to impeach our Vice President. Why? Because if an official is impeached, he or she cannot run anymore. Ibig sabihin, kung ma-impeach si VP, hindi na siya makakatakbo ng presidente. That is what they want to do. It just so happens na ang Senate nag-recess and nag-elections. So, kaya kailangan mga kababayan, kailangan manalo itong 9 senators ng PPP Laban so that to counter yung plano nila kay Vice President. Wala ako dito ngayon to campaign. No? It's just the reality on the ground.
Ngayon, ang ginawa nila kay Presidente Digong, alam ko mahal na mahal natin siya. Kahit hindi na Bawenyo, lahat ng Pilipinas, buong Pilipinas, mahal na mahal natin siya. Yung mga OFW, katatapos lang ng rally doon sa Hong Kong, mga OFW, nang makita yung presidente natin, umiyak sila. Nagsiiyakan. Why? Kasi nakita natin lahat, di ba? What President Duterte did for our country. Napaka husay niya talaga na presidente. And yung genuine na pag-ibig niya sa Pilipino, hindi basta-basta. You know na, I have met him personally because of my ties with KOJC. When he is in the compound, wala yung fasad niya nawawala. And he always talks about how he wants to protect yung mga kababaihan, how he wants to protect the youth, that he will give his life for that. And which he did. Kaya, kailangan mga kapatid na mas lalo tayong magkaisa. And nagkakaisa ang buong Pilipinas ngayon. Makikita ng buong sanlibutan kung gaano kamahal natin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Magandang hapon, ni Angkol, tsaka ni Ma'am Joyce na nag-imbita sa akin. From Surigao del Sur, of Mindanao. Isa po akong simpleng mamamayan. Nandito po ako sa US kasi naging naging mapalad po ako na recruit as isa sa mga J1 teachers po at pangatlong taon ko na po ito. So, nung may mga pagtitipong ganito, pinili ko po at ng aking roommate na pumunta dito kahit 3 beses kaming nawala sa Uber dahil hindi tumalukit ng Uber. Sabi ko, Ma'am Joyce, tulungan mo kami nawawala, bakit hindi kayo makarating? Pagdating natin dyan, wala rin tao. Pero sa awa ng Diyos, salamat at nandito kami. Kaya po ako pumunta sa pagpupulong na ito dahil ibig po namin iparating kaming mga small people na mga walang utak, walang pinag-aralan, na bumuboto kay PDDF, sorry, kinakabahan ako, kaya PRRD, kay PRRD ay valid po yung pinaglalaban namin. Isa po akong guro sa Pilipinas noong panahon ng pamumuno ni PRRD. At konti ang sahod, kumbaga small time sa lipunan, walang boses. Pero ako po ay may pinaglalaban dahil ako po ay nanay na pinaglalaban ang mga karapatan ng anak ko. Nakakahiyaman pong aminin pero isa pong drugista ang aking asawa, lumalaban ng palihim kasi ayaw mo namang i-drag sa open yung kahihiyan yung pamilya. Pero hindi po maitatatwa kasi minsan pag nag-aamok yung asawa ko kung sino-sino ang kalaban, hindi lang kapitbahay, kundi minsan nagigising ka sa hating gabi kasi nagbabasag ng mga dapat basagin. Kulang na lang mga ulo namin ng mga bata ang babasagin. Kasi hindi niya kilala kung sino ang mga kasama niya. Nagtrabaho po ako ng Dubai. Executive po ako sa isang, hindi naman, sinasabi ko lang modesty aside, ng isang conglomerate po doon. Pero umuwi ako dahil na nasiraan ng bait yung asawa ko. So sinurrender ko po yun. Dahil pinili kong maging mabuting asawa, mabuting ina ng aking mga anak. Maliliit pa po yung mga anak ko nung time na yun. So nakita namin yung horrors ng mga turugista. Ang masakit pa noon is nakikita ng mga anak ko, kasi nakikita na lang po kami sa mga binan. Nasa taas kami sa pangalawang floor, tapos sa in-between ng mga floors, makikita mo yung mga activities sa first floor. Sa first floor, nung maliit pa yung mga anak ko, hindi pa na naintindihan, makikita namin first hand nagre-repack ang tito ng asawa ko. It runs in the household. Makikita ko doon ang mga konsumante, ang mga big time sa aming lugar na distributor. Mga babae, lalaki, may mga men in uniform na gumagamit, nakikita ko doon sa awang ng sahig na yon. Pero sino ba naman ako? Isa lang akong ina. Hindi ako makapag-boses dahil buhay ng mga anak ko kapalit. Hindi ko alam kung ano magagawa noon. Kaya noong nagkaroon po ng tokhang, mismong ako, kami, talagang sa pakisuyo ko sa asawa ko, sabi ko, please, sumurrender ka para sa mga anak natin. Hindi po totoo pinabaril. Kinutokhang, tok-tokhang nyo. Ibig sabihin po noon,
kinakatok at pinapakiusapan sumurrender. Totoo yun. Kinatok, pinakiusapan. Kami naman po sumunod. Pumunta ng presinto, pumirma. Every month may meeting po yun. May sinasabi, ano na, kumusta na buhay niyo, kumusta niya. Tumino sa lugar namin, ilang sa pamilya ko, pero nakikita namin ang kalinisan ng paligid, ang katahimikan. Mismo yung tita kong nagre-repack first hand tumigil. Sa akin lang yun na nakikita. Mismo yung mga babaeng nakikita ko na nagre-repack tumigil. Kaya ako po ay hindi katangahan na ipaglaban yung aking nakitang pagbabago. Dahil bilang ina, safety ng mga anak ko ang pinaglalaban ko at hindi po yun dahil bobo tayo. Hindi po yun dahil bobo tayo, kundi para sa kapakanan ng ating mga anak. Nadungog na ito tanano. But in reality, si President Rodrigo is nasa ICC na karon. No, nasa ICC na. And then for me as well, naisip ko nga, it could not fortunate at all. Kay look at us here. Gatapok-tapok na din ito niya. Ang akong suggestion ni Ms. Joyce ganiha, ko nga, dili ba ka mali sa atong agenda today if nako 4 points. One is that all of us here in Texas, 43,000 tatanan, or 43,000 tayo lahat sa Texas. First is how are we going to raise them out? Kung asa sila, right? For us nga, niya din at least alay na ta nga, we have to do something. Kaya we are of the same, pareho tatanan eh, pareho tayong lahat dito na nandito tayo na nakikisimpathize tayo, right? And then second is that, are you guys agreeing nga magsulat siguro tayo something of petition, like letter of petition, i-forward natin sa senator natin dito, or i-submit natin sa Philippine Embassy. Third is that fundraising. I think for me they really need money kay it's their own. I mean for me they really need money, right? Cash money to help them out with everything. Lawyers, yung expenses nila lahat doon. And I think they don't have that much resources kasi straight silang namumuno sa bayan natin eh. So that's for me. I don't know what are your suggestion, but if we can formulate right now kung sinong gagawa the draft ng sulat and then i-disseminate natin with our relatives and our friends, with our associates and everything. Kasi I think sabihin man natin na konti lang tayo rito but then we have a voice as well here. High school pa siya. Siyempre, di na po question at Leatherman. Sa mga larang panahon na hindi din ni. So, ni-uli mi, kay panahon ni, dito sa pagdaot ni Ninoy. Pati siya, kanang may balls ba? So, ni-uli yun mi, para butar dito 30 kay nakakita mi nga, well, number one, Bisaya, sorry sa mga Tagalog. So, anyway, so nakadaog sa 30. So, natugal lang na mo, mga tanimbala. Ako ganahan niya, kaya niingon siya, kung makaulit mo, kung tamnan o bala inyong luggage, tingnan ko, kasi, kaya kami pakaon ang bala sa kinsang galing ng naaliha. So, kinsang may ganahan, anak. Sa Cebu, may anak. Sa pandemic, namin sa Cebu yun. Dito misani, nakapalamig property sa Carcar City. So, ito ka panahon, ang ilang mga sulti, so wapa si Duterte nakadaog. Ang mga punuan na saging dito, nagkakuluan pero may bunga. Kaya kuwaon sa mga adik baligya. Pero di nila putlon, nila putlon at hagdanan, siyempre na pinahuna ko. So, ikay magpunahuna ka, nakita mo ka na kung saging, natingnan ng papagaw, mawala na. So, ano pinahuna mga adik? Ang dito sa experience na. So, it was okay. Wala namin ni Duterte kay ito may di ka na tao na i-boss, especially presidente. Mag-decide ba? Pag tumutong ni Marcos, usa pa lang kabungan, tuloy naman tayo sa Carcar. Ay, kuhan siya, ganun, bagong nanganak. Bata pa, 24 years old. May bawa pa, karoon ginugong alas 4, pagkagabi inakitaan, nagawas na ang nungan kung katong babae. Di-rape siya, 5 katao. Oh my God. Ito may, what kind of person in right mind mo rape o patay na? So, hindi kayo. Kaya after that, tunay bata mag-rape 8 months. Kaya ang tao-tao, ang ilang balay, walay puntahan. Apat yan sa pagsunod. Nakuha ng bata dito na mga 50 years away. Gi-rape, it's me. Muna nga, ang ganang adik. Pikon mo yung ayaw na pagbuhat anak doon. Hindi mo anak ko. Napingon sila, no? Saan ka nagalikas lang, nanahandla? Wala nga, niya may karon. Kahit sa panahon nito, pwede mo kinawita po. Sa anong lugar lang, abot lang sa uban. So, kasi may dili, motibuhan pa, ikaw, imo, amahan mo, ano lang. So, wala nga, organize. Salamat kaayo kay Carol, na-express na naman mo gusto. Kinsa man galing ng tao nga gibuhat. Dili kay because Duterte siya. Because injustice mo nang gibuhat. So, daghang salamat sa paminaw. Sa inyo ang walay karong tulong since ako since pagkibaon ako
So I really had a hard time sleeping. Even though I'm trying to close my eyes, it's still in my... ang akong experience is, akong kabutar na niya, kaya na naman ko drigod, pero nakauli ko after 9 years, nakauli ko sa 2019. Dito ko nag-college. Panahon sa akong college, dili may kagamit sa akong cellphone sa dalan. Nakoy classmate nga maghuwat ka ng sikanan, katulo siya na hold up. Una ko nadumduman nga na ako dito. Pag-ari na ako dali, pagbalik na ako 9 years later, dito ko nakafeel nga, ala, lahi man day no, lahi siya nga katong panahon nga dito Duterte kay nagwara-wara pa sa akong cellphone sa Cebu. Wala kay mahilabot, di makamadlok nga masnatch ka. Dili kay kanang tungod lang nga na minus ang drugs ang mga addict, ang tanan krimen. Dili kay ang kanang sa addict related lang. Pero muna ko yung nga ako ko'y karong tulog kay akong gibuhat karon muna yung among gitawag na sa mga kauban nga kanang keyboard warriors. Nagtarong din ang akong advocacy manggod kay daghan sila ipakita nas international manggod ni. Daghan sila ipakita nga mga dautan. Muna atong i-overwhelm ang internet o kalibutan o kanang kita dire kibaw naman taon sa maayo niya. Pero daghan we need to convince ang mga bahala kung unsa may ending ani o kung guilty or dili. Natay at least isa lang na makonvince nga tao nga dili Pilipino, mga taga-kuan nga maayo siya, daghan siya ma-overwhelm nito nga mas dako ang iyang nabuhat nga maayo kaysa iyang gibuhat. Umbot mo naon ang tao pinipili niya, dili na siya ganahan mudagan. Dala na siya sa Davao nagpalipi, hangyo siya dito nga dagan sir kay ang Pilipinas nakinahanglan na nimo nisugot siya. 16 million so far kung nakita na mo to sakto ko 16 million ang nabutan niya 2016. Ang sunod niya 9 million something. Sabutan na ang tanang 16 million kibaw silang tanan kung unsa ang ilang kibaw na sila kung unsa niya pag-improve ang Davao. Kibaw na siya kung unsa iyang pamaagi. Pero nibutar sila kay nisugot sila nga niya nang patong sa tibuok kalibutan, ang tibuok kalibutan tibuok Pilipinas. Ang Pilipino na mismo ang majority na anihangyo to ask him to do the dirty work. Because everybody else walay backbone. So muna, wa ko'y tulog, gikan ko duty. Suka na itong pag-uli na ko ng story namin sa akong igsuon. Sige, kung text, share and like katong mga testimonies sa akong mga reform ka mga tao, katong mga nakuan sa mga biktima sa krimen, sa addict, sa mga o inyong mga experiences, palihog. Kay, kung ang magsugod na niya, daghan yung kailang mas ilan na istorya niya. Kibaw ka, bias ang media. Samot na sa atuwa, samot na sa ibong kalibutan. So, ato ng responsibilidad na ato ipakita nga bahala na kung sila madunggan ang atong testamento ang madungog. Muna palihog ko akong kanang Facebook, wa jud koy halos post. Ang ako mga kauban sa trabaho, yung mga kaibigan ko sa trabaho, alam nila na hindi ako nagpo-post. Ako masimple lang ko, I just want to go garden. And that time when I heard about it, nalipay ako. I was just happy putting fertilizer on my garden. But they woke me up. Wala ko ka-experience sa tibok atong 6 years nga na siya dito, pero I feel like it's my obligation nga I have to do something. I have to do something about this kay dili yun siya sakto. Samot sa pagkuot nila ilang dali-dali. So muna kita please, like I said, ang akong Facebook, what you can post, isa na 1, 2, 3 in a year. Gusto mo greet ako Christmas, maybe something for my birthday. Mura yun na. Ako mga pictures, nakatalikod lahat. Yung mga pictures ko sa Facebook nakatalikod. I'm very private. I don't even join like Filipino parties, not because I like the food, but I'm very private. Katong panahon sa COVID, nalipay ako ato kay excuse nga dito magkita kay quarantine ba ya, di ba? Nga na ba? So, palihog ko kung later on kung gusto mo mga sa Facebook, gabay na kay kong reception kay di magog din kanang content creator. Wala ang ako account dili monetize. Ang akong friends, akong silang giinan og di mo ganahan nga makita aning barrage nga mga messages diri. I-unfriend ko. Kay mo na ning panahon nga magkaruhay ta kung asa tapos we have to take a stand. To look away from this worse. We have to take a stand. Mo na siya. So, ang akong mga messages, ang akong mga kauban, katong yung pagkahitabo nga nahitabo ni murag kailapon kay ko. Nya abi na ko akura. Unya ako mga kauban, mga millennials, nasa Pilipinas, all over the world. Kuwan sila post nga. Dagan sila post, but only message ko nila, and they felt the same way. And I think, so it's not just me, I'm not crazy. It's not just me. Duterte!
Dati po akong membro ng Sangguniang Kabataan Federation ng Davao. Ang first experience ko po kay President Duterte. Sasabihin ko dalawang part ng share ko sa inyo. Ang una, personal experience, saka yung paborito ko na naging presidente na siya. Ang araw ng Davao ata yun, may program kami pagka 7 o'clock ng umaga. So 3 o'clock in the morning, nagde-decorate na kami sa stage sa park ng Davao. Tapos 3 o'clock in the morning po yun. Narinig namin habang nagde-decorate kami, parang may motor na dumadugundong napapalapit sa atin. Tapos, sa Rizal Park. Pumark siya sa malayo, naka-helmet, nakatingin lang sa amin, nag-observe kung ano yung ginagawa namin. Tapos, nag-iisa, nakamotor. Nung tingin siguro niya, okay to, tapos safe yung mga kabataan, dumaan siya sa amin, tapos kumaway. Sabi namin, si Mayor para yun ba? Sabi namin gano'n, di ba? Tapos yung second experience ko, personal experience sa kanya, siyempre sa Federation, kami nag-SK, so kahit saan ng Davao, invited kami ng mga events, nagka-judge, mga ganyan. Every time na may event, nandun yung sa program, speech o message of the mayor. Pero parati pong wala si mayor, representative lang yung ano. Pero pag may pinatay na narinig niya, tulad nung kapitbahay namin na dinala sa bundok pa, hindi na pasok ng mga sasakyan, kinidnap, pinatay, nandun po si Mayor Duterte, siya mismo yung nagpahukay. Tapos ang experience pa ng mga nakakita na nandoon, sabi nila, lahat daw parang kasi medyo nangamoy na yung ano, sabi nila parang nagdidiri. Si Mayor nakikita, galit na galit yung mukha kasi may pinatay. So, yung compassion niya para sa mga tao, totoo na ano talaga, deep in his heart yung compassion niya. Tapos yung paborito ko sa presidency niya, maraming sa atin pinag-usapan yung tukhang, yung mga nangumatay na mga kriminal, mga adik. Pero ang paborito ko po sa ano niya, unang-una, nung tinapunan tayo ng Canada ng mga basura, sabi niya sa Canada, salubungin niyo to, pag hindi niyo to tinanggap, itatapon ko to dito sa sa embassy niyo. So, nakauwi yung basura sa ano. Nung ang Philippine government natalo sa kaso sa Maynila at Manila Water na pinapaano tayo ng 11 billion pesos para pabayarin yung sabi niya, paano magbabayad kami sa amin yung source ng tubig? Sabi niya na kayo, hindi kami mababayad, baguhin natin yung kontrata niyo dyan sa ano. Tapos yung ilang araw na walang tubig yung Maynila, sabi niya doon sa Maynila at sa Manila Water, pag hindi niyo pinapaano yung tubig ngayong ilang araw yung binigay niya, buti pa magsarado na kayo, mag-take over yung government, kami na yung mag-ano sa inyo, kami na mag-operate ng tubig kung hindi niyo bigyan ng tubig yung mga tao. Di ba? President Duterte, very compassionate, totoo po yung pagmamasakit niya sa mga tao. Pero sa ginawa nila ngayon, dapat talaga nakagalit, nakakainis. Kaya po dapat nakikita ko po yung ano ni ate kanina nakalagay, bring him home. Alright? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Thank you po. Texas, the Filipinos there were helping my father. Ito yung ano niya, sitwasyon niya ngayon. Binigay siya ng Administrasyong Marcos sa mga dayuhan at ngayon nasa ICC Netherlands. Gusto ko sana magpasalamat sa inyo dahil alam ko na may pagtitipon kayo to bring him back home. So sana kauwi talaga siya. Kailangan lang namin na tulungan kami sa pagdadasal at mag-ingay para malaman ng lahat na hindi dapat na nandun siya. Dapat ay nasa Pilipinas talaga yung tatay ko. Kung may kasalanan man siya, may kakarapin man siya, dahil Pilipino siya, kailangan dito sa Pilipinas. Sa inyong lahat, maraming salamat. I really appreciate the time and effort that you're giving for my father. Thank you. Mabuhay kayong lahat. God bless you. Everything, but it comes with vulnerability. Pag may nagpasa-pasa sa atin, dahil sa emosyon natin, ipinapasa na natin. Hindi na natin double check. Kailangan natin double check. Kasi ang media ngayon
ang media, ang internet is very, very powerful. All the information is at your fingertips. Kinakalawang na yung mga Encyclopedia Britannica nyo. Dahil mag-google nyo na lahat. But it also comes with vulnerability. Kaya, kailangan natin click, check before you. Pwede po tayong lumapit sa harapan! Let's get closer, Filipino! Party on! Who love our nation. We know that in unity there is strength, and we pray that this strength will prevail against injustice and corruption. Open the eyes and hearts of every Filipinos to the realities facing our country. Empower us to defend its sovereignty with courage and integrity. In these challenging times, may your love strengthen our faith and hope, sustaining us to uncertainty and leading us towards a brighter future for the Philippines. Proteksyonan niyo at pagpalain niyo po, Ama, ang lahat na nandito sa pag-uwi po namin sa aming mga pamamahay, na pangunahan niyo po kami sa inyong mga anghel hanggang kami po ay makadating sa aming mga pamilya. Salamat po, Ama, at aming pong ibinabalik lahat ng pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan, our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the faith of us all, through your Son. Amen. We are here in Houston, Texas to fight for former President Tatay Digong Okay, Duterte. salamat sa lahat. Dahil hindi naman tayo Ako si member Jun sa Tama. ICC, Nagsimula- bakit kidnapan niya? Pasensya Dapat na, iuwi, the short take him notice, home pero ang dami to the pa rin natin Philippines. sumipot. At Nagsimula ito, to like 2 days ago. nandito kami May nang message para lang talaga wala ba daw na justisya ang support dapat or prayer rally kay Duterte. ituring Sabi sa ko, aming wala eh. So, Presidente gagawa tayo. Thank you. Ano po para sa ating mga DDS na kung tawagin nila, mga solid Duterte supporters, huwag po tayong paghinaan ng loob. Tumatayo ako dahil isa tayong aming supporter, kundi tumatayo ako sa paninindigan ko bilang isang ina na nagkaroon ng mga kakilalang durugista. Pinoprotektahan ko lang ang aking mga anak at ang mga future ng aking mga anak. Kung ano mang pinaglalaban natin, ituloy natin ito dahil po nasa tama tayo. Nasa tama tayo. Kaya we have to fight to bring Tatay Digong home. Bring Tatay Digong home. Strong, and we will always pray for you. We are behind you. Keep the faith stronger. And we love you. Okay, we love Tatay Digong. Yes, we love you. We love you. We'll continue to pray for you and to President Duterte and to the family. I'm just hoping and pray that Duterte will be tried, will be have a fair trial, and what I really pray is that the three branches of the government of the Philippines will have co-equal power.
now the executive branch is really having that major power, and it's not good for the government and for the Filipino people. Duterte family, especially to the former President Rodrigo Roa Duterte, we are very grateful for your leadership of our nation, and so grateful for everything that you've done in our nation. And with all these things that's going on, you can always count us to support you, and always been praying for you and your family. Hopefully, you will be going home soon. We're claiming it. Kami diri sa prayer rally, suporta ni Pangulong Duterte. Hinaot na si Pangulong Duterte na mismo ang Pangulong aron dili sa dili si Marcos. Tuhan na tanang line up ni President Sara Duterte. Nga siguradong presidente na. Sana may mo presidente siya next month pag mawa na si di laman yung nahabalan. Ang akong mensahe sa mga Duterte, no, na it could be that this will not be that unfortunate at all. Kasi sa nangyari ngayon, yung pouring of support ba? Yung pouring of support, and then through this collective consciousness, it would really help, you know, what is happening right now. So, kung makita natin ngayon na yung mga tao buong mundo nagpahayag ng support. So, for me, it's not just na tingnan natin to sa negative side, but then nandito na tayo sa ganito sitwasyon eh. Ano ngayon yung magagawa natin as a human race, as a Filipino? Who are we as a Filipino with respect to the Duterte phenomenon? How can we do to help? How can we contribute ourselves? One voice, two voice, or the whole voice of the Filipino people to really uplift or to really help the situation. Yan yung aking mensahe na kumbaga, it's not just about President Duterte na nasa ICC ngayon, but then naglagay siya doon ng, parang naglagay siya ng energy, but then yung energy na yun, pinick up natin lahat sa Filipino people, nakarelate tayo eh. And then parang in-underestimate nung nasa gobyerno ngayon na sa atin, yung culture nito sa Filipino na close-knit family tayo. And then pagka-ihiwalay natin yung isang pamilya forcefully, nandun tayo sa side tayo doon sa inaapi. And then nakikita natin na yung inaapi is still tutulungan natin regardless. So yung message ko naman is keep doing the right thing, and then for us as well to be able to contribute something, even if this a very small gathering lang nandito tayo, and then to show really our support and solidarity, and hopefully it will turn into something. Right? So it's our collective consciousness that we help this, achieve our goal. And our goal really is for us to give justice and to really save our country, because we might not have a country in 1 or 2 years from now. Yan, so thank you very much.